Ayan, good morning po. Sabihan po natin ng good morning ang ating katabi. Good morning. Good morning po sa ating lahat. Kamusta po ang ating linggo? Beauty. Sige po, para po sa umagang ito, bago po natin simulan ang ating pag-awit, bago po tayo makinig sa mensahe ng ating Panginoon, ay i-welcome po natin siya sa ating panambahan ngayong umagang ito. Hayaan ko po na tayo ay ihanda natin ang ating mga sarili, ipikit po natin ang ating mga mata, at anyayain natin ang Panginoon na makasama natin ngayong umaga. Sige po, gawin po natin. Panginoon, magandang umaga po. Natutuwa po kami na kami ay hinayaan ninyong makarating dito sa aming panambahan ng ligtas. Salamat Lord God dahil pwede kaming magsama-sama bilang isang kongregasyon, bilang isang pamilya na merong tinatawag na Ama na ang aming Panginoon. Salamat Lord God dahil pwede namin kayong makapiling, pwede namin kayong mapakinggan, pwede namin kayong awitan, panalanginan ngayong umagang ito. Gusto lang po talaga namin maramdaman ang inyong presensya. So please be with us, Father, as we go throughout our day. And we want to feel your presence, we want to feel your love this morning and in the rest of our days. So please be with us, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan nga po, marami po tayo mga pwedeng ipasalamat. Totoo po ba? Amen po ba? Amen. So ngayon po, ayayahan ko po na pwede tayo magbahagi ng ating mga pasasalamat sa ating Panginoon. So kung meron pong willing, magbigay ng kanilang testimony kung paano naging gracious, kung paano nyo nakasama ang ating Panginoon this week, pwede po kayong lumapit dito sa harapan at ibahagi ang inyong pasasalamat. Meron po ba? Wala! Ayan si Ella. Ayan, salamat po sa Panginoon kasi the past weeks, actually 2 weeks po ako nagkasakit. Tapos si MJ po, last week din may sakit siya. So, salamat sa Diyos kasi talagang nagkaroon pa rin ng pagkakataon, nagkaroon ng healing sa amin, makapaghanda si MJ, and ako makabalik sa maayos na pangatawan. Salamat sa Diyos, talagang ang kagalingan ay magagaling po sa Kanya. Punihin siya. Praise God. Meron pa po ba? Ako po malaking pasasalamat na kasama ko ngayon si Buddy, pati si MJ as part ng worship team, the worship team. Tumutugtog na po sila sa Batasan pero first time po nila tumugtog dito. At natutuwa po ako na hinayaan ng Panginoon na sila ay makapagsilbi dito. Meron pa po ba? Papuri po sa Diyos sa 40th anniversary po nila Mama at Papa. Salamat naman sa inyo sa pagkakas sa aming pamilya. And ganoon din po nagpapasalamat ako sa Diyos sa kung paano niya kami tinutulungan. Yung mga disciples ko po, kami ni Cream, Maya, Giovanna, nagpapasalamat ako sa paano tinataguyod ni God, sinusustain niya yung group na yun para patuloy na kilalanin ng Diyos at patuloy na mag-grow sa isa't isa. Amen. Praise God. Meron pa po? Gusto magbigay ng papuri sa Panginoon? Si John Paul. Hello po. So, grateful po ako kasi nakasurvive po ako sa exam kahapon. It's a 2-day exam so nakaya ko naman po. And aside from that is grateful din po kasi nakilala ko po yung family ko, na bagawin sis yung
Sunday school family po. Ang una po, to be honest, ayoko po ng bata. Ayoko po ng kawalan. But, nung trinay ko po kasi wala naman po mong masama po itatry ko. Grabe po yung heart ko and na-enjoy ko po yun. So, ang aga ko na po pumasok dito lagi. Maraming salamat. Praise God sa paggamit niya kay Paul. Sige po, isa na lang. Meron pa po bang bibigay ng pasalamat? Tito Vivian. Yes, pasalamat po kay God. Ang naniniwala ko, ang bawat isa may pinagdadaanan, right? Anxiety, depression. Ako po ay dumaan doon. Yung naranasan ko na yun, humingi ako ng kabag kay Lord. Iniiyak ko sa kanya. Kasi ang hirap. Ang dami mong mga nararanasan ng hindi magandang sitwasyon na siyempre, struggle niya, sa sarili mo yun eh. Pero God is good, talagang napaka-great niya dahil iiyak mo lang sa Kanya, ihingi mo ng awa sa Kanya at pagkagaling yung Kanya instant. Praise God. Thank you, Tita. Praise God. Amen and amen. Tunay nga pong kapuri-puri ang ating Panginoon na mabuti. Amen po ba? Amen. Tumayo po tayong lahat. Awitan po natin siya. Punta dito sa harapan para maibahagi ang ating mga papuri sa Kanya. Sabi po sa Romans 6:22, "But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the fruit you reap leads to holiness, and the outcome is eternal life." At dahil dito pwede nating sabihin sa Psalm 34:1-3,
I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. Let the humble hear and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Patuloy natin siyang awitan. Parte ng ating panambahan ay ang ating pagpanalangin sa ating Panginoon. Kaya tatawagin ko si Aki para i-lead ang ating congregational prayer. Sabay-sabay po tayong manalangin. Panginoon na makapangyarihan, narito kami sa iyong harapan. Iisang kongregasyon na nagbibigay papuri at awitin sa iyo ngayong umaga. Sinasamba at dinadakila ka namin at inilalapit namin ang aming mga sarili sa iyong presensya ngayong umaga. Ngayong umaga at sa darating ng mga araw, Panginoon, ay tulungan mo nga kaming mapalapit sa iyong presensya at sa iyong pagmamahal. Ikaw siyang Diyos na karapat-dapat sa lahat ng papuri, karangalan at pasasalamat. Panginoon, kami lumalapit sa inyo at inilalapit namin ang aming mga sarili. Sa mga oras na ito, kami humihingi ng kapatawaran sa anumang mga kasalanan na gawa namin sa mga nagdaang araw ng Panginoon. Sa aming mga itinilo, sa mga aming nasabi sa aming kapwa at sa kasalanan na aming nagawa sa inyo, Panginoon. Patawarin mo kami. Aming Ama, nais din naming magpasalamat sa iyong walang sawang pagpapatawad sa aming mga nagawang kasalanan
At salamat sa iyong walang humpay na pagmamahal sa amin. Nais din namin magpasalamat sa iyo, aming Ama, sa patuloy na paggabay mo sa amin sa pang-araw-araw. And Panginoon, napapasalamat din po kami sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng provisions and guidance, Panginoon. And salamat sa pagsama mo sa amin sa araw-araw, sa pagpasok sa aming mga trabaho at sa pagpasok sa aming school. Ama, nais din namin ipagpasalamat sa iyo ang bawat manggagawa at kapatid na patuloy nagpapagal at naglilingkod sa aming iglesia at sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga buhay ng bawat isa. Naway bigyan niyo kami ng pusong dalisay na handang maglingkod at magpagamit sa iyo, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon, sa aming mga tagapangaral tuwing linggo. Salamat sa kanilang buhay at patotoo at sa paggamit mo sa kanila upang maparinig mo ang mensahe na nais mong maiparating sa aming mga naniniwala sa iyo, Panginoon, at sa hindi naniniwala. And Lord God, tinataas po namin ang mga preachers namin na kayo po ang magbigay sa kanila ng karunungan at guidance, Lord God. Aming Diyos Ama, kami lumalapit at nagpapakumbaba at itinataas namin sa iyo ang mga nais namin ipanalangin sa iyo ngayong umaga. Ngayon, itinataas at idinudulog namin ang aming mga church leaders, elders at deacons. Patuloy niyo silang sasamahan at papatnubayan. And pinapanalangin din namin, Lord God, na tulungan mo silang gagabayan kung paano mapapanatiling matuwid ang pamamahala sa aming iglesia, Panginoon. Tanging ang iyong layunin at ang magiging sentro ng kanilang mga desisyon para sa ikabubuti ng aming iglesia. Puspusin mo sila ng iyong banal na espiritu upang magabayan ang kongregasyon. Bigyan niyo sila ng sapat na pasensya, kapayapaan, kagalakan sa kanilang gagawin. Bigyan mo din sila ng sapat na kalakasan sa paglilingkod. Aming Diyos na makapangyarihan, tinataas din namin ang aming mga ministries, Panginoon. Inilalapit namin ang bawat ministeryo na lagi mong papatnubayan at sasamahan. Panginoon, itinataas din namin ang patuloy na paglago ng mga current small groups ng aming iglesia. Pinapanalangin din namin na badagdagan ng mga small group leaders na gagabay sa mga bagong miyembro ng DC at Batasan, Panginoon. Gayon din po sa nalalapit na annual meeting this January 2025, itinataas po namin na maisaayos ang mga dapat maayos, maihanda ang mga dapat ihanda para sa darating na pagpupulong. Naway ito'y maging maayos at kayo, Diyos, ang maging sentro ng araw na iyon. Nilalapit din namin, Ama, na samahan at patuloy niyo kaming gagabayan na maipamuhay ang tema ngayong taon, which is Disciple, Be One, Make One. Amay, naway gamitin mo ang bawat isa na maipahayag ang iyong salita, gayon din ang bawat DGs. Pinapanalangin namin na magpatuloy kami at mag-multiply, Panginoon. Itinataas din po namin ang bawat grupo at new DG leaders at new groups na patuloy niyo silang sasamahan sa journey na ito. Badal na Espiritu, mangyaring punan ang aming mga misyonerong kapatid na sila, Eva, Bel, Lem, Chris, Dottie, Ton, and Nona, at Ate Lola. Ng inyong kaalaman, pinapanalangin din namin ang kanilang mga kalusugan. Aming Panginoon, kayo ang maglalayo sa kanila sa anumang sakit o karamdaman. Lagi mo silang sasamahan sa kanilang mga gagawin at lagi mo silang pag-iingatan sa lahat ng oras at kung saan mang lugar mo sila dali. Itinataas din namin ang kanilang puso at isipan na lagi mong gagabayan at huwag hayaang mabahiran ng tukso ng kaaway. Aming Diyos na tapat, inilalapit din namin ang bawat pamilya at ang aming iglesia. Pinapanalangin namin na patuloy mo kaming proteksyonan sa aming kaaway. Patuloy niyo kaming bibiyayaan ng iyong grasya. Ganun din po ang patuloy na provisions na binibigay mo sa amin. Itinataas namin sa mga oras na to ang aming kawalan, mga pinagdadaanan. May we always find comfort in you and that we may always trust in you in times of need, Jesus. Nilalapit at dinudulog din po namin, Panginoon,
ang pagkakaroon ng pastor para sa aming iglesia. Naway maipagkaloob mo sa amin ang pastor na sumusunod ng tapat at naipamumuhay ang salita mo. Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinapanalangin din namin ang proteksyon at magandang kalusugan ng bawat isa. Ilayo niyo kami sa anumang sakit o kapahamakan. Gayon din, Panginoon, lagi mo kami pag-iingatan sa bawat gagawin namin sa araw-araw. Panginoon, inilalapit din po namin ang pamilya Busa sa oras na ito ng kanilang pagdadalamhati. Naway samahan mo sila at i-comfort mo sa mga oras na ito. Balutin mo sila, Panginoon, ng inyong pagmamahal at pangangalaga. Gayon din, naway mapagpunan kanila ng lakas ng loob at sa oras ng kanilang kalungkutan. Aming Ama, pinapanalangin din po namin ang anak nila Kisa Doti na si Limuel, na kasalukuyang nag-take ng nursing board exam ngayong umaga at sa darating na November 11. Pinapanalangin po namin na bigyan mo siya ng sapat na karunungan at samahan mo siya sa mga sandaling ito. Pinapanalangin din po namin na naway siya'y makapasa, Panginoon. At ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat, Panginoon. Panginoon, ng buong sangkatauhan, tinatanas din namin sa iyo ang mga lugar na nasalanta ng bagyong Christine. Pinapanalangin namin na kayo ang sasama sa kanilang unti-unting pagbangon. Sa mga oras nang sila'y walang-wala, kayo ang magkalinga sa kanila at magbigay ng provisions, Panginoon. Kayo din ang magbigay ng comfort sa kanila at sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Ganun din naman, pinapanalangin namin ang tamang distribusyon ng pera upang maipaayos at maaksyonan ang mga nasirang kalsada, tulay. Ganun din po ang pag-aasikaso ng flood control sa iba't ibang lugar sa aming bansa. Aming Ama, pinapanalangin namin ang aming Pangulo at mga kasapi ng gobyerno. Kayo ang kumabay sa kanila at masiayos ang pamamalakad ng aming bansa. Naway bigyan mo sila ng takot sa inyo. Tulungan mo silang maging mapagkumbaba, maging tapat sa lahat ng pagkakataon. Ganun din po ang kanilang mga programang nailatag. Naway maisakatuparan nila para sa kapakanan ng aming bansa. Diyos Ama, pinapanalangin din namin ang aming ekonomiya na muli itong umangat. Bigyan mo kami ng sapat na seguridad sa supply ng mga pagkain at mga pangunahing bilihin. Ganun din po ang aming agrikultura, Panginoon. Bigyan mo ng sapat na kalakasan at patnumay ang aming magsasaka at mangingisda, Panginoon. Lagi mo silang pag-iingatan at proteksyonan, Panginoon. Itinataas din namin, Ama, ang tulong upang tiyakin ang stability ng West Philippine Sea, Panginoon. Gayon din ang aming Philippine Coast Guards. Naway lagi mo silang pag-iingatan at ilayo sila sa kapahamakan sa mga taong gustong agawin ng West Philippine Sea. Diyos Ama ng lahat, Ikaw ang siyang maghari sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. Pinapalalangin namin na ang iyong kabutihan at pagmamahal ang bumalot sa aming mga puso at isip. Panginoong Jesus, nilalapit namin ang lahat ng iyong mananampalataya sa buong mundo. Naway gamitin mo ang aming mga buhay para ikagalak, maipakilala ka, at gamitin mo kaming instrumento para maiparating ang mabuting balita sa mga hindi pa nakakilala, Panginoon. Puspusin mo ang aming mga puso na handang tumulong at maglingkod ng tapat sa iyo. Panginoon, Ikaw ang siyang maghari sa buong mundo at bawat puso ng taong nasasakupan mo. Ang lahat ng ito ay pinapagkatiwala namin sa inyo ngayong umaga, Panginoon. In Jesus' name we pray. Maraming salamat, Aki. Tulad nga po ng testimony ni Tita Vivian kanina, meron tayong mga iba't ibang pinagdadaanan sa ating mga pang-araw-araw bilang mga tao dito sa mundong ito. Pero ang naiiba sa atin, tayo ay mga anak rin ng Diyos. At kahit na meron tayong iba't ibang mga pinanakit o mga iba't ibang mga pasanin, ay meron tayong iisang Diyos na pwede natin lapitan. Meron tayong Panginoon na nakikinig sa atin, Panginoon na pwede nating tawagin Ama, Panginoon na nagbigay sa atin ng Holy Spirit para tayo ay magabayan sa ating pagkilos sa araw-araw. At siya ay dapat lang nating papurihan, awitan, sambahin.
dahil siya ay ating gracious God. Tumayo po tayong lahat at patuloy natin sa bahin ng ating. bilang aming Ama. Salamat, Panginoon. Ihanda niyo po kami na makinig sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maaari po tayo po. Tatawagin ko po si Kuya MJ para sa ating Andiyan na lang. Oh, ito na lang. Ay! Pala, dyan pala yan, no? Wala ako. Dyan pala yan. Sorry. Nandyan, no?
Yan. Maganda pong umaga sa ating lahat. Sarap magpuri sa Panginoon, hindi po ba? Na? Ayan. Sige. Simula tayo ngayong umaga. Napakabuti ng ating Panginoon, hindi po ba? And nakikita ko po, ang bawat isa sa atin ay talagang handang-handa na sa pakikinig ng kanyang salita. No? Kung sa atin, every Sunday, sa ating mga Kristiyano, bawat isa sa atin ay may pinupursu. Ayan. At isang bagay, every Sunday ang pinupursu natin ay yung una, makinig ng kanyang salita, no? Magpuri sa kanya, no? Magalak sa kanya, at the same time sama-sama din nananalangin, no? Sa ating Panginoon. And speaking of pursue, yan. Pag narinig natin yung word na pursue, ano yung unang kagad pumapasok sa ating isipan? No? Individual, no? So pwede, go. Ha? Gusto mo makuha? Okay, parang mansanas lang, no? Parang, uy, gusto ko yung mansanas na to. Aabutin ko to. Meron pa? Goal? Okay. Desire? Okay. Tama naman yung mga sinabi ninyo, no? Actually, marami pang iba. Actually, sama-sama yan. Masyado lang general. Pero, dito kasi, sa meaning ng pursue, kay Merriam-Webster ko lang din siya kinuha, is something that what you chase or something that what you follow. To go after on a track or of something or someone. Kumbaga, it's a continuing effort to reach or attain something. Kumbaga, patuloy mo siyang pinagsisikapan upang maabot mo o makamit ang isang bagay. No? Kaya ka nagpapatuloy. No? And sa ating mga Kristiyano, binanggit ko na rin kanina, ewan ko lang kung meron pa. What do we pursue sa ating buhay mananampalataya? Well, sinasabi po ni Apostle Paul sa atin ngayong umaga sa kanyang talata, mahalaga na bigyan natin ng pansin ang paggawa ng mabuti. Wala akong narinig kanina, Kuya MJ, gusto ko i-pursue yung paggawa ng mabuti. Pero kung papansin mo talaga, pag word na pursue, talagang focus ka sa goal mo. No? More on personal. Pero sinasabi dito ni Apostle Paul, dapat hindi lang yun ang ating pinupursu sa ating buhay. Dapat i-pursue rin natin ang paggawa ng mabuti. Always include kung ano yung agenda ng ating Panginoon sa ating buhay. No? Minsan talaga nakakalimutan natin yun eh. Pero praise God for this Sunday because we will be reminded about His Word sa mga talata ni Apostle para sa atin. No? Na pursue or pagsikapan natin ang pagiging mabuti sa ating kapatid, sa ibang tao, or sa ating kapwa. And itong mga talata na babasahin natin mamaya, ito po ay mga tagubili ni Apostle Paul sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoong Hesus. So mga kapatid, malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. And ayokong sabihin sa inyo to na hindi ko lang alam kung laging napag-uusapan or na-ipipreach sa ating simbahan yung second coming of Christ. Kasi, mga kapatid, huwag po tayo maging mangmang sa muling pagdating ng ating Panginoon. Dahil sinabi lang natin, hindi kasi tinuturo to sa ating simbahan, hindi siya kasama sa nababahagi. Pero sa atin, bilang mga mananampalataya, we have the Bible para ma-inform tayo sa mga bagay na paparating. No? Sa teksto ng ating talata ngayon, pinahayag doon, no, sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 15 to 22, yung mga bagay na napaparating sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Pero bago po ako pumunta doon, hayaan ko po muna kayong tumayo, no, at sabay-sabay nating basahin ang ating talata ngayong umaga. Kung meron po kayong mga Bibles dyan, okay lang po. Electronic gadgets, okay lang din po. Then sabay-sabay natin ito babasahin. Kahit anong version po yan, pero babasahin ko po ito sa Tagalog, Mabuting Balita Biblia. Sige, sabay-sabay po natin basahin. Huwag ninyong, 1 Thessalonians chapter 5, verse 15 to 22. Huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon.
sapagkat ito ang looban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Let us pray. Heavenly Father, we just want to thank you and praise you, Lord God, for this morning, that we can come to hear kung ano yung sasabihin mo ngayong umaga. Lord, let the Holy Spirit be upon us, Lord God, for this day, na ikaw yung tutulong sa bawat isa ng lubos namin maintindihan at manguya ang iyong salita ngayong umaga. Lord, ikaw po ang maghari, ikaw po, Panginoon, maging sentro ng time namin together. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po tayo. Okay. Context lang po tayo sa ating binasa ngayong umaga. No? Sa huling talata po ng chapter 4 ng 1 Thessalonians, doon ay binanggit ni Apostle Paul ang tungkol sa rapture. Narinig niyo na po, no? Ang word na rapture. Well, yung rapture po, wala po siya talaga sa Bible. Pero ang meaning ng rapture, sinasabi sa 1 Thessalonians, ang ibig sabihin po nito is yung will be caught up. Or sa Tagalog ay yon, titipunin sa alapaap kasama ng ating Panginoong Jesus. Ngayon mga kapatid, ang rapture, ito ay paniniwala nating mga mananampalataya, buhay man o patay, na tayo ay will be caught up, tayo ay titipunin, no, sa kalangitan kasama si Jesus. Pagkatapos ay darating na ang second coming of Jesus Christ. Hubad tayong ipinanganak dito sa mundong ito, hubad din tayong kukunin ng ating Panginoon. So kung i-imagine mo, lahat tayo nandun. Nakedness, no? Kumbaga, wala kahit na ano. Oh, rapture, kumbaga kung si Kuya MJ dito yung mga napapanood ko, bigla na lang in an instant, no? No? Lahat tayo mawawala dyan na may iwan dyan, yung damit lang natin, yung singsing natin, o kung ano man. Ang sinasabi ko to sa inyo para ma-inform tayo na hindi dapat tayo maging mangmang sa bagay na mangyari na ganito. And ang tanong ng mga Thessalonians, okay, Apostle Paul, darating ang ating Panginoong Jesus. Pero ang tanong ko po, ngayon kami buhay pa, pero paano naman po yung mga namatay na? Yun ang question ng mga Thessalonians kay Apostle Paul. Ang tanong, sino po ang unang mabubuhay? Ang mga namatay na o yung buhay pa habang tayong mga nabubuhay pa? No? Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 to 18, sinabi ng Apostle Paul sa kanila ang sulat na ito. Sabi doon, ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, na tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. So, ibig sabihin, sa araw ng iyon, marinig ang tinig ng archangel at ang tunog ng mga trompeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. So, ang unang-unang mabubuhay pagdating ng rapture ay yung mga namayapa nating mga mahal sa buhay na may Kristo sa kanilang mga puso. Na tinanggap siya bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At doon pa lang tayo susunod, no? Kasabay natin sila sa alapaap at imimit natin ang Panginoon sa ipapawid. Before, hindi natin alam, no, kung kailan ang hindi natin alam ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Pero si Apostle Paul, binigyan niya tayo ng hint. Paano nga ba darating si Jesus Christ? No, sa second coming of Jesus Christ. No? Sa mga talatang nauna bago ating text, binanggit doon, no, sinabi ni Apostle Paul doon, na si Jesus Christ, sa second coming of Jesus Christ, ay darating ng parang isang magnanakaw sa gabi. Okay? Oo nga naman mga kapatid, hindi natin malalaman kung kailan darating ang magnanakaw unless sabihin ng magnanakaw sa inyo, Kuya MJ.
magnanakaw ako sa inyo. Ninong Ando, papasukin ko yung bahay mo. Diyan ba si Kuya Jun? Kuya Jun, yung motor mo, titirahin ko yan. Alam mo yon? Sasabihin mo yung mga bagay na ito para malaman mo ahead of time. Pero hindi sinabi ng Panginoon yon. Pero ang sabi niya, darating siya na parang isang magnanakaw. Nagugulatin niya ang bawat isa na, uy, ito na pala yun. So, sinabi rin sa Bible na ang mga tao ay ang kanilang pakiramdam, ang kanilang mga ginagawa ay very relaxed lang, no? Napaka-ordinary lang. Hindi natin mamamalayo pagdating ng ating Panginoon Jesus. Isa pang paglalarawan sa mga unang talata, binanggit din doon na ang pagdating ng Panginoon ay parang isang babaeng nanganganak. Mga anak pa lang. Alam ng mga nanay ang kabuuan nila. Tama po. Pero hindi nila alam kung kailan yung exact time na puputok yung kanilang panubigan. Hindi nila alam, naglalakad lang sila, biglang sasabog na lang yung kanilang panubigan, mga anak pala sila. And ganun inilarawan ni Apostle Paul yung pagdating ng ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, tayong lahat ng mga mananampalataya ay hindi mararanasan ang paghihirap. Hindi mararanasan yung Great Tribulation na sinasabi dito. Yung the Great Tribulation na sinasabi dito, no? Yung pagkatapos ng rapture, darating yung Great Tribulation, yung matinding paghihirap. 7 years na matinding paghihirap will occur during the last days or the end times. At ito ang sinasabi sa atin sa Matthew 24 verse 21. Basahin ko lang. Sorry, nakalimutan ko. Nababanggit ito sa talata niya sa Matthew. Sabi doon, Matthew 24 verse 21. For at that time, there will be a great tribulation, pressure, distress, oppression, such as has not occurred since the beginning of the world until now, nor ever will be. So mga kapatid, yung mga sabi nga ni Joanna kanina, nararanasan natin yung mga paghihirap sa ating buhay, struggle ng ating buhay. Pero mga kapatid, hindi pa yan yun. Meron pang mas matinding mangyayari. Pero dahil kasama natin ang Panginoon sa rapture, hindi na natin mararanasan ito. No? Hindi na natin mararanasan ito. Ang hindi mananampalataya na kinikilala bilang mga gabi or kabilang sa kadiliman ay aabutan ng pagkawasak. No? Ngunit ang mga mananampalataya sa kabila na araw, hindi sila makararanas ng poot ng Diyos. Ngunit nakatakdang tumanggap ng ganap na paglilingkod mula sa ating Panginoong Jesus. Ang sinasabi ng talata sa atin, sa oras ng kanyang pagdarating, walang maiiwan sa Lord of Life Christian Fellowship. Sana, no? Lahat tayo ay kasama sa rapture. Kaya nga mga kapatid, habang nabibilang yung mga araw natin dito sa mundong ito, ini-encourage tayo ni Apostle Paul na i-pursue natin kasama ito, no? At ito na yung mga dapat nating i-pursue sa ating buhay habang nandito tayo sa mundong ito, no? At iyan ay yung paggawa ng mabuti. No, ang topic po natin ngayong umaga, ay pursue what is good. At aalamin po natin, ano ba yung mga ways to pursue what is good? Ano ba yun? Okay? So number 1, point 1, pursue what is good. Sa ating talata, binanggit doon sa verse 15 is don't render or repay evil from evil or with evil. No? Huwag gantihan ng masama ang kasamaan. No? May kasabihan nga po tayo, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Okay? Pero, sa ngayon, pag binato ka ng bato, babatuhin mo rin siya ng bato. And ang sarap lang sa pakiramdam na pagka binato mo ng tinapay, ay ng bato, masakit yon. Pero, kung binato mo siya ng tinapay, nakakabusog yun. No? Parang inaalokan mo siya ng imbis na masama, kabutihan pa.
ang ibibigay natin sa Kanya. No? Hinihikayat po tayo ni Pablo na gawa ng mabuti ang lahat sa halip na paghigantihan natin ang nakagawa sa atin ng mali. Dapat ang response natin bilang mga Kristiyano ay dapat kabutihan. Sabi nga sa Romans 12:17 to 21, sabi doon, do not repay evil for evil. Because, do not repay evil for evil, but be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. Mga kapatid, kung ang mga tao, no, or ang ating mga kaaway ay nagugutom ayon sa talatang ito, pakainin mo sila. Kung ating kaaway ay nauuhaw, painumin mo sila. Kung ating kaaway, no, nagugutom, nauuhaw, bigyan nyo sila. Dahil pag ginawa natin yon, magtataka yung kaaway mo, ba't ginawan ko siya ng masama? Pero ang response niya, kabutihan. Ang response niya, hindi paghihiganti. Isang halimbawa nito, mga kapatid, si Erica sa kanyang trabaho, nararanasan yung mga ganito. No? Tibong nakikita niya kung paano siya ginagawa ng masama. Pero alam niyo po kung ano yung nagiging response ni Erica sa mga yon. Sa kanya ko natutunan yung bagay nito. MJ, kill them with kindness. Kill them with kindness. Hindi niya sila ginagawa ng masama, pero ipinapakita niya sa kanila, dahil katrabaho kita, hindi tayo, lagi kitang nakakasama sa trabaho, hindi pwede na mag-aaway tayo sa trabaho. Bakit? Kasi it will affect everything. Pag may kaaway ka sa trabaho, tapos hindi kayo nagpapansinan, paano magiging maayos ang trabaho? Ganon din sa akin. No, hindi lang kay Erica, sa akin. Actually, meron akong katrabaho, ginagawa niya, isinare niya sa akin na pagka ginawa siya ng masama, ay, lintik lang walang gante. No? Sabi doon, may araw ka rin sa akin. Ganyan sinasabi niya. No? And naisip ko kagad, yung kanyang response sa ganong bagay, sabi nga sa Bible, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Diba? Ganun ang response natin sa Old Testament, ganun eh. Kung ano ginawa mo sa kanya, ganun din ang balik sa iyo. Pero sa panahon ni Jesus Christ, iba. Kung ginawan ka ng masama, gawan mo ng mabuti. Instead na gantihan mo sila ng masama, gantihan mo sila ng kabutihan. Kill them with kindness. No? Alam niyo po, yung katrabaho kong ito, nagtataka siya, MJ, bakit mo nagagawa na hindi gantihan yung gumagawa sa iyo ng masama? Kasi, ito, pinapanghawa ko itong talatang ito. No? Huwag mong gantihan ang masama. Yung mga taong sa halip, nagawan mo sila ng mabuti. Kasi pagka ginawa natin yon, magugulat sila, ay, hindi ko in-expect na ganito ang gagawin. It turned out na, okay, so hindi ka pala tinatablan ng ganito. Hindi dahil sa kaya ko, kundi dahil kaya ng ating Panginoong Yesus. So isipin mo, no, kailangan kong gawin ito. Mahirap, pero tutulungan tayo ng banal na Espiritu. Speaking of Holy Spirit, pag-uusapan natin siya mamaya. No? Hindi natin kailangan gatihan ang nakasakit sa atin. Yung mga nagsasalita ng hindi maganda sa atin, hindi natin kailangan pagsalitaan din ng hindi maganda. Yung mga nang bubuli sa atin, no? Hindi natin kailangan bulihin din. Yung mga nagmamayabang sa atin, hindi natin kailangan yabangan. Sa halip, lunurin natin sila ng pag-ibig at pagpapatawad. Ipanalangin natin sila. Alam mo, isa pa, sa aking trabaho, every time na pumapasok ako sa trabaho, dahil alam ko talagang surrounded tayo ng mga kampon ni mga kamponya. Every time na pumapasok ako sa trabaho, sabi ko, Lord, tulungan mo ako na bigyan mo ako ng katalinuhan upang harapin ang bawat
mga gawa ng masama. Nang sa ganon, meron akong masasabi sa kanila, meron akong magagawa para sa kanila, na hindi ako nachochope, na alam ko na ginagawa nila ako ng masama, pero ang response ko sa kanila ay mabuti. Hindi lang kasi yung mga iba kasi masyadong mataas, at pag nagsimula na silang mataas, ang mangyayari sa'yo, may stutter ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kaya every time na pumapasok, Lord, gabayan mo ko, bigyan mo ko ng katalinuhan. Eh nakikita ko yung tulong ng ating Panginoon. Nagiging kalmado lang ako and then face them. No? Natututo ako na harapin sila. Tandaan natin, sabi nga ng Panginoon sa Romans 12:19, do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. Sabi doon, vengeance is mine. I will repay, says the Lord. No? Vengeance is mine. So sa Panginoon, wag natin ilagay sa kamay yung mga bagay na, alam mo yun, uri ng pagganti. Nang sa ganun masatisfy ka, ay, dahil ginawa mo sa akin to, gagawin ko rin sa akin ito. Hindi ko alam kung meron kayong pinagdadaanan sa inyong buhay na mas higit pa sa naranasan ko. Pero sana, wag kayong mag-iwan ng galit sa inyong puso. Dahil pag nag-iwan kayo ng galit sa iyong puso, sinasabi ko sa inyo, sayang yung pagiging Kristiyano natin. Sayang yung inipon natin, yung ginawa natin na napagbabago sa ating buhay. Tapos mag-lead lang siya sa atin sa distraction dahil lang sa poot na yun. Okay. Naalala ko si Pastor Sam. Si Hannah, no? Naalala ko pa yun, nung dito pa sila nakatira. Si Pastor Sam umiyak siya. Sinishare niya na yung anak niya naharas. Nakita ko yung talagang galit, yung gigil ni Pastor Sam nung nakatayo siya dito. Pero habang ginagawa niya yun, habang sinishare niya yun, umiyak siya. Kasi gusto niya gawa ng masama yung taong gumawa doon sa anak niya. Pero nung namutawi sa kanya, pagpapatawad sa taong yun, at the same time, panalangin sa taong yun. Hindi si Pastor Sam ang magre-resolve ng mga bagay na yun. But inalaw niya si God, binigay niya sa ating Panginoong Jesus yung bagay na yun. And ganun din dapat sa bawat isa sa atin. Minsan mas matindi pa, no, nangyari sa inyong buhay. Pero leave room for God's wrath. At hayaan mo si God ang bahala sa lahat ng yan. Sabi nga dito ni Apostle Paul sa taga-Colosas, Colossians 3:13, kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman kayo ay magpatawad. Ang Panginoong Hesus nga, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Malaking kasalanan, and yet God forgive us. And yun ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. No? Babalik ka doon. Ano bang ginawa ni Jesus sa mga taong nagkasala sa Kanya? Hindi niya sila pinatay. Pero time will come, no? Sa end days. They will face their judgment. No? And sa atin, dapat ganon. Pero pinatawad tayo ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan, sa mga maling gawa niya. At kapag ginawa natin yon, ang bagay na iyon, we reject the work of Satan sa ating buhay. Sabi sa verse 22, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. No? Tanggihan, iwaksi ang lahat ng uri ng kasamaan. Huwag nating i-allow ang gawain ng masama na manaig sa atin. Hindi natin gagamitin yung paraan ng mundong ito upang may ayos sa mga bagay-bagay, kundi sa nais at naaayon sa utos ng Diyos. Tayo mga Kristiyano, di ko lang alam sa bawat isa, malakas dapat ang pang-amoy natin, no? At pandaman natin pagka nalalapit na or lumalapit na sa atin ang kaaway. No? Kunyari, doing things na alam mo masama, ang mangyayari, ma-fall ka pa doon. Pero mga kapatid, every time na nararamdaman natin yung kaaway, God has given us the authority to rebuke all kinds of evil. Sabi nga sa 2 Timothy 3:16-17, God's scripture is God's breath. At ito ay magagamit for rebuking, correcting, and training for righteousness. May kakayaran kang gawin yon sa tulong ng kanyang salita para i-rebuke ang lahat ng klase ng masama sa iyong buhay. Hindi lang masama, kundi gawain din ng kaaway sa atin. Alam niyo si Auntie Lucy, sabi ko, Lord, ba't ganito si Auntie Lucy?
meron siyang, may sakit siya, and my times, very emotional siya, no? Talagang kakalampagin na experience namin ni Saso yan, sa bahay nila mama at sa bahay namin. Kakalampag siya, tapos biglang mag-share siya ng mga bagay na ganito, so umiyak siya. Alam niyo kung anong ginagawa ko. Sabi ko, Lord, bakit ganito si Auntie Lucy? Very peaceful kami sa bahay, pero ang gagawin biglang may mag-i-interrupt. Sabi ko, Lord, bakit ganito si Auntie Lucy? Biglang naisip ko, it is work of the devil kung bakit dumarating si Auntie Lucy sa buhay namin. Dahil nakikita niya, nakarelax kami. Biglang darating yung pagsubok. Tingin ko pagsubok kay Auntie Lucy yung bagay na yun. And the devil is using Auntie Lucy para guluhin yung buhay natin. Pero salamat sa Panginoon dahil ang response ko, Auntie Lucy, nagiging prangka ako sa kanya. Sabi ko, Auntie Lucy, work ng devil yan. Ginagamit ka ni Satan na ganyan ang emotions mo nang sa ganon, baguhin yung aking sitwasyon sa aking puso. Kasi kapag ka ganon na nangungulit ang isang bagay sa'yo, kulit siya ng kulit, anong tendency natin? Mainis, magalit. Pero salamat sa Panginoon, ang response ko hindi galit, kundi understanding. Lord, I rebuke the work of Satan sa buhay ni Auntie Lucy. Umalis ka. Go away. Go to the mountain. Yan ang sabi ng lola namin bago siya pumanaw. And si Auntie Lucy, kalmado. Although nandun pa rin sa part, sabi ko, Auntie Lucy, you should pray and you start rebuking Satan sa buhay mo. Huwag natin bigyan ng chance sa buhay natin sa Satan. No? Halimbawa na lang. Bago yung preaching ko, di ba nag-Halloween, nag-November 1? Sino nag-celebrate dito ng Halloween? Sorry, may nakita ko sa Facebook, pero hindi ko na mababanggitin. Pero mga kapatid, bilang mananampalataya, huwag natin pahintulutan na ang gawain ng kaaway sa ating buhay mga Kristiyano. Kasi ang Halloween, ito ay pag-celebrate ng kamatayan, ito ay pag-celebrate ng, word na kademonyohan. Ginagamit ng Diablo yung gawain na yon dahil masaya. Di ba? Trick or treat. Mga bata, trick or treat. Di ba? Mga magulang, maging maingat po tayo dito. Huwag niyong bihisan ng anak ninyo na magmukhang demonyo, na magmukhang kung ano man na nakakatakot sa ibang tao para lang i-celebrate na makasama sa mga bagay na yun. Kasi pag gaganod, sineselebrate natin yung death. Pero mga kapatid, mga Kristiyano tayo, we don't celebrate death, we celebrate life. We celebrate Jesus. Kaya sa atin, may ginagawa yun. Yung uncle ko sabi niya, Kuya MJ, ginagawa naman natin to every year na. So natural na lang. Yun nga. Natural na lang. Kaya nakita natin, normal na lang. So parang okay lang. It's just parang live-in partner. Ginagawa naman na lahat, okay lang to. No? Pero mga kapatid, mag-ingat po tayo doon. Huwag nating hayaan ng demonyo na gamitin yung mga bagay na yun para mapalayo tayo sa ating Panginoon. Mapalayo tayo doon sa tama. At itama doon sa mga pagkakamali. No? So mga kapatid, huwag natin i-celebrate yan. No? Huwag natin i-celebrate yan. Makakabawas ba sa grade yun? Hindi naman siguro. No? No? Okay. So, isa pa mga halimbawa, ayun, yung sa bawat isa sa atin, kapag may nagpark sa tapat ng ating bahay, minsan ang tendency natin, kanino kaya sakyan to? 3 hours na, wala pa rin. Biglang papasok sa ating isipan, butasin ko kaya gulong ito? Kasgasan ko kaya ito? Tagal na, kanina pa. Nakakagigil na. May nagtapon ng basura sa harapan ng bahay ninyo. Sino kaya ito? Pag nahuli ko talaga to, ay, talaga. Diba? Nakakagigil talaga eh. Isa pa, may tumaing aso o pusa sa tapat ng bahay ninyo. Kanino kaya pusa to? Kanina kayong aso to? Ahantingin ko to mamaya, gagawin ko itong asado. Diba? Ganun ang response natin. Ops, mga kapatid. Hindi natin alam kung bakit nandun yung mga bagay na yun. But it's a test of our faith. Bakit dumating yung mga bagay na yun? Kasi nakikita ni Lord din siguro, mga pagsubok natin
Minsan kulang tayo sa pagsubok sa ating buhay. Minsan God put mga little things na yun sa ating buhay to test in our faith. Kamusta kaya ang response ko doon? No? Yung sasakyan, 3 hours na nandoon. Yun pala, may emergency. Nagtapon ng basura doon sa may tapat mo. Yung pala, pagbalik ng bata, Kuya, pasensya ka na, hindi ako nakapagpaalam kasi tulog pa po kayo. Kaya sinabi, hindi mo ko lang po saglit yung basura. Yung aso at sa kapusa, pwede mo naman linisin. Meron bang CR ang mga pusa, aso sa... Kung meron lang silang sariling toilet sa labas, bakit hindi? Sa kanila. And obligasyon din natin yan para linis ang ating paligid. Ang dumi na ng paligid natin, no? Maging compassionate tayo, Panginoon. Maging compassionate tayo sa mga bagay na iyon. No? And isang paraan yun to pursue what is good sa ating buhay. At ayun ang sinasabi sa atin ni Apostle Paul. Kung talaga bang naghihintay tayo sa pagdating ng ating Panginoong Sus, then isang bagay, isang paraan, no, isang way, ay paggawa natin ng mabuti everyday ng ating buhay. Pangalawa, point 2, do the will of God. No? Gawin ang kalooban ng Diyos. Sabi doon, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Jesus Christ. Ano ba ang ibig sabihin ng will of God? Ang will of God is what the Lord wants. Ano bang nais ng Panginoon sa ating buhay? And maraming nais ang Panginoon sa atin. Lahat iyon ay mabubuti. Pero sa ating talata, may binigay siyang 3. Sabi doon, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances. No? Pero mga kapatid, paano natin magagawa yung mga bagay na to? Paano to nakaangkla sa paggawa ng mabuti sa nais ng Panginoon na magawa sa atin? No? May suliranin tayo sa ating buhay. May paghihirap tayo sa ating buhay. Minsan, ang paggawa ng mabuti, minsan nakadepende doon. Kung ano ang mood natin, doon lang tayo gagawa ng mabuti. Pag okay ka, gawa ng mabuti. Pag hindi ka okay, ang hirap gumawa ng mabuti. Magagawa lamang natin yun if we let the Holy Spirit work sa ating buhay. Dapat matuto tayong mag-abide sa Kanya, pagtiwalaan siya. Sa ganoon, maging katulad natin siya. Dahil pagiging katulad ni Kristo, yun ang susi sa atin para tayo or magawa natin yung mga bagay na to. Kasi pag tinalaw natin ang banal na Espiritu na mag-work sa ating buhay, itong mga bagay na to, kasama to sa paggawa ng mabuti. Una, is matututo tayong magalak palagi. Ayon sa talatang ito, ang mga Kristiyano ay dapat maging masaya sa lahat ng oras. Maaring hindi palaging kasiyasiya ang kalagayan natin sa buhay, pero nais ng Diyos na tayo ay maging joyful even the midst of our struggles. At ang kasiyahan sa kabila ng suliranin ay nakatuon sa pagtitiwala na may pag-asa kay Kristo. Okay. Balik tayo doon sa mga suliranin, paghihirap sa buhay. Isang halimbawa na lang, si Apostle Paul sa si Silas. Apostle Paul and Silas, alam natin yung story na nakulong sila, di ba? Sino ba namang matutuwa kung nakakulong ka? Malamang wala. Pero sa kanila, instead na maging malungkot sila, matakot sila, anong ginawa ni Paul and Silas? They sing praises to the Lord. Sabi nga rito, praises to God is a strong weapon sa gitna ng storm at sinking ng ating buhay. And Paul and Silas experienced that. Pero nung umawit si Apostle Paul at saka si Silas at narinig ng buong selda yun, anong nangyari? Biglang lumindol. Anong ibig sabihin ng lindol na yun? Minsan ang lindol na yun ay sagot ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Minsan iaalaw yung lindol sa atin, nang sa ganon ay matuto tayo na ay kailangan ko palang pagpurihin ng Panginoon sa sitwasyon ko ngayon. No? May storm ka sa buhay, purihin mo ang Panginoon. May sinking sa buhay mo, purihin mo ang Panginoon. No? Sabi nga sa isang awit, as long as we are breathing, we have a reason to praise the Lord. Hindi natin kaya, pero kaya ng ating Panginoong Hesus. Amen? Pangalawa, kanino, matututo tayong laging magalak palagi. Pangalawa, matututo tayong manalangin palagi. Ano man ang ating kalagayan, palagi tayong
mangusap sa Diyos. Kahit sa gitna ng pagsubok, dapat kilalanin natin ang di masusukat na halaga ng pananatili ng relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng madalas na panalangin. Tayo mga Kristiyano, hindi na dapat nawawala ang buhay panalangin sa atin. Lagi siyang present, anytime, hindi lang pagising sa umaga, hindi lang bago matulog, kundi sa time ng iyong trabaho. Every day, you should pray. Hindi lang sa mga problema mo, ba't pasasalamat din para sa Kanya? Alam niyo ba yung story ni Job? Si Job, no? Yung una, meron siya ng lahat. Meron siya ng lahat. Dahil meron siya ng lahat, talagang obligado ka na magpipray ka, Lord, salamat sa mga bagay na to. Pero dumating na sa buhay ni Job na lahat ng meron siya ay kinuha. Pero ang ginawa ni Job, nag-pray pa din siya. Mga kapatid, he prayed. He prayed. Dahil ito yung katotohanan. He prayed, hindi dahil meron siyang nararanasan o merong circumstances sa kanyang buhay. Marami siya, nawalan siya. Pero he prayed dahil alam niya kung sino yung Diyos na sinasamba niya. Hindi ka nagpe-pray because of what of your circumstances are, but you prayed because you know your God. Kaya ka nagpe-pray, kilala mo ang Panginoon, kilala mo ang Diyos sa buhay mo. Hindi Lord, may problema ako. Hindi. Anong kayang gawin ng Diyos ko sa gitna ng circumstances ko? Sa gitna ng mga problema ko? Because our God is greater than all. No? Pagsubok, kung merong Goliath, merong Diyos. Si David, hindi niya tinignan kung gaano katangkad si Goliath. Si David tinignan kung gaano kalaki ang Diyos. Na kaya niyang patumbahin si Goliath in just a single stone. So gawin yung big. Huwag niyong gawing big yung mga circumstances ng iyong buhay, but gawin yung big. I-magnify niyo si Lord sa inyong buhay. No? Parang sa langgam, sino dito yung mga bata pa, experience yung may magnifying glass? Tapos, iba, syempre magnify ka dyan. Tapos pag may nakita kang langgam, i-magnify mo yun. Masusunog siya. Pero hindi yan sinasabi doon. Ang pinapakita doon is, you can magnify things na kahit maliit lang. Minsan kasi sa atin baliktad. Minsan, yung maliit na problema, minamagnify natin para lumaki. Pero pag, diba? Baliktad. Dapat baliktad. Dapat kung may problema, i-magnify natin doon ang ating Panginoon. Always choose to magnify the Lord sa ating buhay. Pangatlo, matuto tayong magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Gaano man kahirap o kasakit ang ating kalagayan, makakahanap tayo ng mga dahilan para magpasalamat sa ating Diyos. Maaari tayong magpasalamat sa biyaya ng Diyos dahil tapat siya, no? At sinusuportahan niya tayo sa lahat ng ating mga situation. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Maaari tayong magpasalamat sa walang makapaghihiwalay maaari tayong magpasalamat na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Romans 8:37-39. Maaari tayong magpasalamat na sinusuportahan tayo ng Diyos sa espiritual na paraan kapag ang pagsubok ay nagdudulot ng kahirapan sa ating buhay. Panalangin. Romans 8:26. Ang halimbawa nito sa buhay namin ni Erica. We find joy in Christ in the midst of our waiting. Alam niyo naman. Yung iba alam to, no? Mahirap, but as we continue, we rejoice in the Lord. Sabi nga sa awit, we rejoice in Him. We rejoice. We rejoice. We rejoice in Him. Our desire is to spend time to the Lord and knowing His will increase. Sabi nga, may awit na inanta kami, inaawit before doon sa yung sa worship, liturgy, sabi doon, as your sin increase, His grace increase even more. Wow! Mas maraming kasalanan nag-occur,
magulat ka, mas marami ang biyaya ng Panginoon sa mga bagay na yun. And we are grateful still, no? Na maraming ibinibigay na reason si God for us to be thankful. Focus sa kanyang kabutihan, focus sa kanyang faithfulness. Kaya mga kapatid, in doing good, let us allow the will of God na mangyari sa ating buhay. Let His will be done sa ating buhay. At magagawa natin yun. Walang imposible sa ating Panginoon. Pangatlo, don't quench, oppose, or hinder the Holy Spirit. Huwag nating hadlangan ang Espiritu Santo. Naalala niyo po yung preaching ni Pastor Dylan, Elder Dylan, yung dadods ni ni Craig. No? And about the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, talagang iniwan siya inalaw ni Jesus na siya ay umakyat sa langit nang sa ganon, yung Holy Spirit ay maiwan sa bawat isa sa atin. Naalala ko sinabi niya, hindi pwedeng mangyari na si Jesus Christ ay, alam mo yung may Jesus Christ na nakabantay sa bawat isa sa atin. Kaya siya umakyat kasi kaya ng Holy Spirit na gawin yun. Merong fire sa bawat isa sa atin, naglalagablab dyan. Naalala niyo umakyat si Jesus Christ, tapos yung mga naiwan ng mga disciples niya, diba? Talagang grabe yun. May apoy sa ibabaw ng ulo na natin. Grabe talaga yun. Wow. Holy Spirit. Huwag nating hadlangan ang Holy Spirit sa ating buhay. Kasi ang banal na Espiritu, guys, ito. Ang banal na Espiritu, siya lamang po ang nagbibigay sa atin ng kaalaman kung sino ang Diyos at malaman natin kung paano natin susundin ang Diyos. Ang banal na Espiritu, magsasalita siya sa atin. Magsasalita siya sa ating isipan sa pamamagitan ng bibigay ng kaisipan or ideya. Siya lang naman ang gumagabay sa atin every single day of our life. Ang Holy Spirit, ginagawa niya yun. Siya yung nag-guide sa atin to pursue what's good. Siya yung nagdadirect sa kung ano ang tama. Kaya naman, huwag nating baliwalain o suwayin ang pangunguna ng Espiritu sa ating buhay. Mararanasan natin ang pakilos ng banal na Espiritu hindi lamang sa major ng gawain ng ating buhay, kundi maging sa maliit na bagay sa atin sa araw-araw. May nakita po ako sa Reels, and sa akin, nangyayari din yung bagay na yon. No? Merong isang kabataan, very relaxed lang siya, tapos may hawak-hawak siyang basura. Tapos, habang naglalakad siya, wala siyang makitang basurahan. So, ang ginawa niya, tinapon niya lang somewhere yung basurahan. Yung batang ito, Kristiyano. Yung Kristiyanong to, the Holy Spirit is within him. So, anong ginawa niya? Lay-lay na siya. Biglang, yung Holy Spirit nakatingin. Anong ginawa ng bata? Paatras siya eh. Kinuha niya yung basura. Kasi nakikita siya ng Holy Spirit. Sinasabi ng Holy Spirit, mali yung ginawa mo. Same with me. Sa trabaho, habang papasok ako, malapit ako sa opisina, wala akong nakitang kahit na anong basurahan doon. Tinapon ko lang yung basura ko doon. So sabi ko, wag mo may question yung Holy Spirit. Wag may question Holy Spirit. Ganun sa atin, sa school, sa pangangopya. Mali ito. Di ka naman babagsak lang sa isang test kung hindi ka mangangopya. Pero kung di ka nag-review, Lord, ikaw na bahala. I need a miracle. I need a miracle. Pero tama yung ginawa mo. Sabihin sa'yo ng Holy Spirit, galing mo. Tapos kinabukasan, void po yung ating exam kasi may dahilan na. God, bibigay siya ng ano? Diba? Nagbibigay siya minsan ng mga sagot. Mga kapatid, ang pagpipigil o paghadlang sa banal na Espiritu ay tulad ng pag-apula ng apoy. Meaning, tinatanggalan natin ang karapatan ng Holy Spirit sa ating buhay. At ang nangyayari, yung sarili natin nang nagbibigay ng layunin, nang sa ganun maganap yung mga bagay na gusto natin sa ating buhay. The Holy Spirit wants us to do the right thing and to avoid sin. Yun ang work ng Holy Spirit sa ating buhay. He can convict our hearts and minds when we commit sin. And through the conviction of the Holy Spirit, we can repent and turn back to God. Yun ang work ng Holy Spirit sa atin. Kaya, wag niyong hayaan ng Holy Spirit na, wag niyo siyang i-hinder, kundi lagi niyo siyang kausapin palagi.
Pangapat, don't ignore who share the Word of God. Don't ignore those who share the Word of God. Sabi sa verse 20, huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. So sa panahon ng mga apostol, uso pa or meron pang mga prophet. No? Yung mga prophet po, sila po yung nagpa-prophesy, no? Nagsasabi ng mga mangyayari kaganapan sa hinaharap. No? At ipahayag ang kalooban ng Diyos. Makikita natin yung sa Acts. No, well, nasa book of Acts kami dalawa ni Erica, ayun yung devotion namin every night. And talagang ang galing, sobra ma-amaze ka. Sa buhay ni Apostle Paul, kung ano ginagawa ni Jesus, nagagawa niya rin through the help of the Holy Spirit. And ano bang dahilan bakit may mga prophet during those time? Makikita natin yung sa Ephesians chapter 4 verse 11. Sinabi doon, ang dahilan kung bakit may mga propeta sa simbahan ay upang tulungan ang mga mananampalataya na patatagin ang kanilang pananampalataya. Sa sulat po ni Apostle Paul sa mga taga-Thessalonica, may ilang pong mga propeta doon. Bakit ganoon na lang yung response ng mga taga-Thessalonian sa sulat ni Apostle Paul? Dahil merong mga propeta na fake. Kaya pinaalalahanan ni Apostle Paul yung mga taga-Thessalonians na wag naman lahat ng mga nagpa-prophesy hahamakin ninyo. No? Mga kapatid, sa ngayon, wala naman tayong kailangang mga propeta dito, no? Hindi na uso sa atin yun. Actually, meron tayong mga pastor, meron tayong mga teachers no, nagbabahagi ng kanyang salita. Pero hindi lang yun. Meron tayong salita ng Diyos, which is ang kanyang, which is ang Bible. No? Salita ng ating Panginoon. Ang Biblia ang nagbibigay ng mga sagot sa ating mga katanungan sa buhay, gumagabay sa ating mga aksyon. Ibinigay sa atin ng Diyos ang Biblia upang mahubog tayo sa kung ano ang gusto niya. Maging tayo at gawin ng nais ng Diyos na gawin niya para sa atin. Pero mga kapatid, sa mga nangangaral sa atin, bahagi na sinasabi sa kanyang talata, no? Nasuriin natin ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. So, ang tanong ko, anong relationship nito sa pagsusuri ng mga bagay na aking naririnig, no, sa mga preacher sa paggawa ng mabuti? Sa dami po ng nangangaral at nagsishare ng gospel ngayon, hindi lamang sa personal, kundi maging sa social media, we as Christians ay pinapaalalahanan ni Apostle Paul na suriin ang ating mga narinig mula sa mga ngaral at panghawakan lamang kung anong mabuti. We have to be sure na ating mga napapakinggan is biblical at naaayon sa kanyang salita. We have to be sure na ang salita ng Diyos ang napapangaral. We have to make sure na galing ba ito sa Diyos? No, wala bis at walang kulang. Mga kapatid, sabi sa Ephesians chapter 5 verse 11, tayong mga nakikinig, tayong mga congregation, we have to expose kung ano yung mga pagkakamali. Sabi doon, take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. Dahil maging ang mga mangangaral ay maaring gamitin ng kaaway upang tayo ay malihis ng paniniwala. At it is wise na maging masigasig tayo sa pagsasaliksik ng kasulatan araw-araw at mag-ingat na suriin ang lahat ng itinuturo sa atin ng mga guro at mangangaral. Nang sa ganun, maging tiyak tayo na hindi baluktot na doktrina o di kaya baluktot na katotohanan ang tungkol kay Jesus na ating naririnig. Mga kapatid, hindi masama na klaruhin sa preacher kung may hindi tayo naunawaan sa salita ng Diyos na narinig natin sa kanila. Isang paraan ito upang malaman kung ano ba ang orihinal o pinagmulan ng pinangaral niya. Pero kapag worldly ang tugon niya sa ating mga katanungan at walang biblical basis, well, magdalawang isip na po tayo.
Kuya Jason, sorry, hindi ka na nakausap. Ito pala yung sasabihin ko. Si Kuya Jason, nung annual planning namin sa Tagaytay, meron kasi kami doon yung pinagawa ni Saso, yung one-on-one, no? Have time together, appreciate yung lugar, tapos yung mga, ano yung mga gusto mong ipanalangin, ano yung mga naranasan mo na ganito, ganyan. Dumating kami sa point na si Kuya Jason naghahanap siya ng church. Tapos syempre, hopping siya. Tapos meron siyang napuntahan na church. Hindi ko alam kung nasa Metro Manila ka na noon, nandun ko pa sa Mindoro. Meron siyang narinig dun sa pastor na habang nakikinig siya, okay lang daw manood ng porn pag ikaw ay mag-isa. What? Sabi ng pastor yon. Si Kuya Jason, sabi niya, oh, ting, wawan. Hindi na niya kinausap, pinanfront yung pastor, pero umalis siya sa simbahan na yon. Sabi ni Kuya Jason, sabihin mo ba naman sa congregation yung bagay na yun? Ang dami nakikinig mga bata. Hindi tama yun. Hindi tama yun. Pero, Kuya Jason, mas ma-appreciate ko yun. Ay, ngayon ko lang din kasi nabasa din. Mas ma-appreciate kung, Pastor, may pagtatama lang ako sa sinabi mo. Talagang iaano mo siya. Always, no? Pagka ganun, i-test natin. No, yung mga preachers na ganun. No? Kasi alam nyo ba, si Apostle Paul yung nagbabahagi siya ng salita ng Diyos. Alam mo yung mga Bereans, si Apostle Paul, di ba, naglalakbay siya kasama ang Thessalonians, tapos yung Thessalonians, sumunod yung mga Bereans. Yung mga Bereans, nakikinig sila sa message ni Apostle Paul. At alam mo kung anong ginagawa ng mga Bereans? Mas matindi ito, mga Bereans to, kaysa mga taga-Thessalonians. Mga Thessalonians talaga, ginagawa nila kung ano sinabi ng Apostle Paul. Pero yung mga Bereans, hindi lang sila nagpapalo sa sinasabi ni Apostle Paul, kundi inaaral nila day and night yung sinasabi ni Apostle Paul, kung lahat ng sinasabi ni Apostle Paul ay base sa Biblia. Kaya mga kapatid, ewan ko lang sa inyo, kung may mga Bible kayo dyan, yung mga sinasabi ko ba, yung mga kinukod ko ba, mga talata sa inyo, talaga bang nasa Bible yun? Maging mausisa tayo like the Bereans. No? Suriin natin ang mga sinasabi ng mga preachers dahil malaking tulong yun. Hindi para i-correct siya, kundi tulungan siya para mas maging maganda, maging maayos yung preaching. Hindi lang para sa kanya, kundi sa mga nakikinig, sa mga sheep na nakikinig sa kanya. No? Kaya mamaya, pagbaba ko dito. Alam mo yon, maganda yon. No? Yung sa ating pagtatapos, mga kapatid. Sa ating pagtatapos. Tapos na po tayo. Nais ko pong i-challenge ang bawat sa atin na to pursue what is good. Gawin natin kung ano yung mabuti sa ating Panginoon habang talagang naghihintay tayo sa pagdating ng ating Panginoon. No? Dahil hindi lamang po ito doing good sa paraan ng pagtulong sa pangangailangan o pagsisilbi sa ministry, but for our own individual benefits. Let us pursue good. Number 1, don't render or repay evil with evil. Huwag nating gantihan ng kasamaan. Don't do the will. Do the will of God. Do the will of God. Gawin ang kalooban ng Diyos. Pangatlo, don't quench or oppose or hinder the Holy Spirit. Huwag nating hadlangan ang Espiritu Santo. At lastly, don't ignore those who share the Word of God. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa ating Diyos. Nakikita tayo ng Diyos hindi sa kung ano ang ating nagagawa, kundi kung sino tayo kay Kristo. Ang katotohanan ay maaari nating ituon ang ating buhay sa pagbibigay o paglilingkod. Ngunit kung ito ay hiwalay sa Kanyang Espiritu, ang lahat ng ating pagsisikap ay mapapawalang saysay. Sabi nga ni Tim Kite, sabi dito, achieving good things is a lifelong pursuit. Good things don't just happen automatically. They are created because the people of God diligently seek what is good. They relentlessly pursue what is good and they fight for it. Ganda. Sana gawin natin ito sa ating buhay. No? Tayong mga Kristiyano, we should diligently seek what is good sa lahat ng pagkakataon. And as Christians, dapat ay mas binavalue natin ang ating
sarili or ang ating being over our doing, because it is possible to be successful even sa ating service, yet we might be heading sa maling direction. I-check natin yun, no? So, magsimula sa ating mga sarili, no? I-value natin yung ating mga sarili sa paggawa ng mabuti bago tayo magsimulang gumalaw. No? And mga kapatid, maraming salamat sa kanyang salita ngayon. Let us trust God, do the work, and relentlessly pursue what is good. Manalangin tayo. Lord, we thank you for today. Salamat, Panginoon, for reminding us again that our life here on earth ay talagang nabibilang na. Pero sinama mo, Panginoon, sa aming paghihintay na always pursue what is good sa aming buhay. Lord, we want to praise you, we want to glorify you, we want to be recognized, Panginoon, ikaw sa aming buhay, nang sa ganun magawa namin ang mga bagay na ito. Allow the Holy Spirit to always intervene sa aming mga ginagawa, nang sa ganun, hindi namin siya napapalungkot. But let the Holy Spirit always convict us, Panginoon, sa kung ano yung mabuti. Malaman namin kung ano yung mga mabubuting bagay na itong ipagawa sa amin. Lord, to you, all the glory and praise. In this pray, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. Isang oras ka ako na-pitch? Maraming salamat, Brother Jay. Malinaw ang salita ng Diyos. Malinaw ang kanyang utos. Mayroon tayong responsibilidad na gumawa ng mabuti. At kahit na mahirap itong gawin, pwede tayong assure, kasama natin ang Holy Spirit. Tayo ay ginagabayan nito at galing sa ating Panginoon. Kaya naman po tayo ay magpagamit rin sa ating Panginoon. Let us become servants who always pursue what is good. Tumayo po tayo at aminin natin ang response. Ibalik po natin ang ating mga ikapong sa ating Panginoon.
tayong mga announcements. This coming Wednesday po, 7 o'clock p.m. pa rin ang ating prayer meeting dito sa Doña Carmen at ang ating facilitators ay sila Tita June and Tita Vivian Capate. Next week po, November 17, ang ating worship service ay 9:30 a.m. magsisimula at ang ating worship leader ay si James Dayan at ang preacher po natin ay si Tito Raf Aguila sa Philippians 4:6-7, How to Experience God's Peace. Paalala po, meron po tayong maliit na correction para po sa ating elders and deacons nomination. Bale po din sa last nating announcement, hindi po natin nasama na si Kuya Lem Castro ay pwede po palang masama rin sa nomination dahil ito ay ang kanyang end for second term itong 2023 to 2024. So pwede pa po siyang mag third term kung ino-nominate po natin siya. At paalala po sa schedule, na-distribute na po ang ating nomination forms. At pagdating po ng November 17 to December 3, kung tayo ay nakapagbalik na nito sa ating council, ay magsisimula na po sila sa kanilang mga pag-pre-screen at confirmation ng nominees. Pero hanggang November 24 po ay pwede pa rin tayong mag-submit ng ating mga nomination. At kung makikita niyo po yung box doon sa likod, yun po, pwede po natin ilagay doon ang ating mga nomination forms. At pagdating po ng December 8, i-announce na po natin ang final list of qualified and confirmed nominees. And by January, sa ating annual congregational meeting, ay magkakaroon na po tayo ng ating election. Parang wala po mag-celebrate ng kahit ano this week. Ewan ko kung meron bang na-miss. Pero kung wala po, okay lang po. Meron po tayong first-timer dito sa Doña Carmen. Ano din yung kasama mo, MJ? Si Jasper po. Ayan. Thank you. Kasama natin si Jasper. Sino po ang first time sa DC? Wala naman po. Mamaya po ay magbatian po tayong lahat. Tawagin ko po si Tito Ando para sa ating benediction. May bagyo na naman po na nabubuo. Signal number 1 ang ilang bahagi ng Pilipinas. Signal number 2 na ba? Elevate na. Mukhang ang tama niya ay Aurora this time. At nakaka-recover pa lang ang maraming pamilya mula sa impact ng dalawang bagyo na magkasunod. Ipanalangin natin sila yung sa recovery at ipanalangin natin na itong bagyo na nabubuo, napapunta na ngayon dito o nandito na nga, affected na, ay hindi it will not be destructive. Pag-ingatan ang bawat pamilya. Tumayo po tayo lahat. Babasahin ko muli ang mga talata na naibahagi sa atin kanina mula sa 1 Thessalonians chapter 5. Sabi ko, huwag ninyong pagigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag na ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at gawin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Mahirap gawin ang mga ito, ngunit kasama natin ang banal na Espiritu at nasa atin ang salita ng Diyos. Tanggapin natin ang basbas mula sa Panginoon. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang Espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Manatili po tayo nakatayo para po sa Panginoon.
Ready na po ba tayo to pursue what is good? Ay, ang hina. Ready na po ba tayo to pursue what is good? Amen.